Pasensya na po. Alam ko maraming na-excite na mag-testimony. Pero syempre, kailangan natin i-compress yung ating program para po makatapos din tayo ng maaga at hindi kayo nalilate sa pagkain. Tsaka magsisircle din po tayo mamaya. So, hindi na tayo nakapag-circle, matagal na. So, next week na lang tayo magte-testimony. Pero mamaya, sa mga circle, pwede naman kayong mag-testimony, di ba? So, doon natin i-testify yung kabutihan ng Diyos. So, tayo po yung magsimula na sa lahat po ng aming viewers na nanonood sa aming page. Sila Pastora Noemi, Pastor Ricky, at sa lahat ng nanonood po sa page namin. Welcome po sa service. Nawa ma-bless kayo sa mensahe ng Diyos. Kung may mga concerns po kayo, just send message at meron po sa inyong magre-reply. Ready na po ba tayo? Palakpakan naman po natin si Lord. Nandito na sila sis Sila sis Nora, di ba? Parang hindi naman naligo, hindi umitim. Yon, we miss you. At ang aking mama, nandito na din, no? Praise God, si Lord talaga ay God of impossible, di ba? God of miracle. He make things possible kahit na sa mata natin, si Laila rin nandito. So praise God, no? Masarap pag kumpleto tayo. So, maraming salamat sa Diyos. So ano po ba yung title ng mensahe ng Diyos? So ang napag-usapan po talaga namin na topic for this month is about flourishing, rise and bloom. Ang layo pa. Rise and bloom. No? So doon sa rise and bloom na yun, matatopic sana doon yung mga blessing, at yung abundant promises ni God, something like that. Pero sabi ko nga, hindi ako makakapag-preach ng ganong bagay kung ang nakikita ko nag-i-struggle kayo financially. 'Di ba? Kung ang nakikita ko nadideceive kayo madalas sa situation na inyong nararanasan at panayang atake ng kaaway. So that's why yung mensahe po ngayon na binigay ni Lord is about discerning the tactics of the enemy. So, basahin nga po natin, discerning the deception of the enemy. So, ano kayang ibig sabihin nung discerning at deception? Pag sinabing discerning, dinadama mo. Dinadama mo kung yung nangyayari, gawa ba ng Diyos o gawa ng kaaway. At yung deception, ibig sabihin yung panloloko na ginagawa ng dyablo. So, today, gustong ituro ng Diyos kung paano mo madediscern, kung paano mo mararamdaman, malalaman na ang nangyayari sa paligid mo ay gawa lang ng kaaway at hindi gawa ng Diyos. Bakit po ngayon ito yung topic natin? Kasi marami sa atin ang ngayon madaling nadideceive sa situation na ating nararanasan. May mga tao na inaakala na ang isang bagay ay blessing pero later on maglalayo pala sa kanya. May mga tao na yung perspective nila, akala nila tama yung perspective nila pero nadideceive lang pala sila ng dyablo. Kaya sila nalalayo sa Diyos. And God wants to teach you all kung paano nyo ito magagamit na discerning na ito para hindi kayo maloko ng kaaway. At hindi magtagumpay ang mga gawa niya para mailayo kayo sa Panginoon. Okay po ba yon? Excited na po ba? Amen. Matalino po ang kaaway. Kaya nga dapat maging mas matalino tayong Kristiyano. At hindi tayo magiging matalino na malaman kung paano magre-respond sa mga gawa ng dyablo kung di naman natin alam kung paano ba siya kumikilos. First, dapat alam mo kung ano yung character ng dyablo. Pangalawa, paano siya kumikilos? Ano yung mga kasinungalingang dinadala niya sa buhay natin? Para alam mo kung paano magre-respond. Kasi sabi niya, hindi ka pwede, sa game na, di ba, yung hulaan, sino yung nakakapanood ng Family Feud? Kapag ka nag-press ka kaagad ng button, na hindi pa tapos yung tanong, may ibibigay niyo ba yung tamang sagot? Hindi, kasi hindi niyo naman alam fully kung ano yung tanong. Diba? At sa hamon ng buhay na binibigay ng dyablo, hindi nyo malalaman yung tamang respond kung hindi nyo naman alam kung paano siya umatak. Amen po ba? So, yan po ang pag-aaralan natin ngayon. So, again, the title is Discerning the Deception of the Enemy. Pagdama, pag-alam, pag-observe kung ano yung atake o kasinungalingan ng kaaway. So, sabi po sino po ba dito yung gusto magkaroon ng sasakyan?
Amen. Lahat gusto, di ba? Ako din, gusto ko yun. Pangarap ko, sabi ko nga, Lord, kahit motor lang. Di ba? Ngayon, ang tanong, dahil gusto niyo magkaroon ng sasakyan, sino dito may parking? Walang sariling parking pero gusto ng sasakyan. O ganito na lang, sino yung may license mag-drive? Kasi gusto magkasasakyan. Meron ba? Wala din. Eto na lang, sige, ano ba yan? Gusto magkasasakyan, walang parking, walang license. Sino dito yung marunong mag-drive? Ilan lang. May ilan na marunong mag-drive. Yung ilan na gusto ng sasakyan. O yung mga adult gusto ng sasakyan nito, pero hindi marunong mag-drive. So tayo, meron tayong mga gusto, di ba, na magagandang bagay. Pero, at sabi sa Biblia, gusto rin itong ibigay ng Diyos sa atin, ng magagandang bagay na gusto natin. Pero para daw makuha yung magagandang bagay, kailangan, meron kang dapat na gawin. Di ba? Parang sasakyan, gusto mo ng sasakyan, dapat mag-aral ka mag-drive. Gusto mo ng sasakyan, dapat kumuha ka ng license. Parang kami ni Thea. Gusto namin makapag-travel sa Singapore kasi si Ate Mayan nakakapunta na ng ibang bansa yan eh. Di ba? Gusto namin makapunta rin ng ibang bansa. Lagi kaming nagpaplano. Ayusin na natin yung passport. Hanggang ngayon, walang passport, kaya walang alis. Sabi ni Lord, paano ka makakaalis kung hindi mo naman inaasikaso yung passport mo? So, ganoon din sa Panginoon. Paano niya ibibigay yung magagandang bagay sa'yo kung hindi mo naman hinaharap yung mga bagay na dapat mong harapin para hindi mahadlangan yung mga magagandang bagay na yun na makamtan mo? So, paano nga ba kumilos ang kaaway? Sabi dito sa John 10:10, basahin po natin yung sa John 10:10, makipagbukas po tayo. So, ang dala ko po dito ay, ito po ay King James. So, sa King James Version, John 10:10. So sabi po sa verse 10, the thief cometh not, but to steal, and to kill, and to destroy. I come that they might have life, and that they may have it more abundantly. Sa mas madaling version, sabi dito, for the thief purpose is to steal and kill and destroy. My purpose, sabi ni Jesus, is to give them rich and satisfying life. At sinabi niya sa verse before that, sabi niya, they will find good pasture. So ibig sabihin dito, sinasabi ni Jesus na sa kanya matatagpuan yung good pasture. Pag sinabing good pasture, nandun na lahat ng kailangan mo. At sa kanya pala yun matatagpuan. At dito sa verse na ito, may dalawang persona na binabanggit. At napakahalaga na malaman natin yung purpose ng dalawang to para malaman natin kung yung nangyayari sa buhay natin, will ni God, o pamamaraan ni God, o pamamaraan at will ng dyablo. So yung unang persona na binanggit dito ay yung thief. Sa Tagalog, magnanakaw. At sabi, yung purpose ng thief or ng magnanakaw na to is to steal, magnakaw, to kill, pumatay, to destroy, manira. Ito yung characteristic niya, ito yung purpose niya sa buhay natin. Ngunit yung pangalawa, yung nagsasalitang may purpose, si Jesus yung nagsasalita. At sabi niya, yung purpose niya is to give us rich and satisfying life. Mayaman at, ano yung Tagalog ng satisfying? Satisfied. Ano yung Tagalog? Yun, kontentong buhay. Mayaman at kontentong buhay. Yan ang gustong ibigay ni Jesus sa atin. Sabi dito sa King James Version, sa huli, sabi niya, and that they may have it more abundantly. Gusto niyang bigyan tayo ng abundant life. Yung merong satisfaction. Yung totoong may kayamanan. Pero ano ba yung kayamanan at satisfaction na to na gustong ibigay ng Diyos? Sabi dito, the important points na dapat nating maintindihan sa verse sa John 10:10, sabihin mga sa katabi mo, John 10:10 daw.
Yan, aalalahanin natin. John 10:10. Sabi, unang point na gustong sabihin ng verse sa John 10:10, Jesus is offering a rich and satisfying life. Si Jesus, ino-offeran niya tayo ng mayaman at, ano nga ulit yung Tagalog ng satisfying? Mayaman at kontentong buhay. So gusto niya yan i-offer sa atin. Sabi dito, this richness and satisfaction is not about the worldly riches and the worldly satisfaction. So sinasabi na itong ino-offer ni Jesus na richness at satisfaction, hindi ito nakukuha sa mundo. Hindi ito galing sa mundo. Hindi ito material na kayamanan. Hindi ito material na bagay na kayang mag-satisfy. Kasi to be honest, wala naman talagang material na bagay sa mundo ang nakakapag-satisfy sa atin. It's just lead us to crave more and more. Pansinin natin sa pera. Pera, may hawak ka ng pera. Maraming tao, mayaman ngayon, di pa kontento. Gumagawa pa rin ng masama para dumami pa lalo yung pera nila. O kaya naman, may mga taong mahihirap dahil kailangan ng pera, gusto ng pera, ng material na bagay, nagnanakaw. At sa umpisa, minsan yung kupit, maliit. Pero lumalaki yun ng lumalaki kasi nadadagdagan yung cravings. Nag-a-ask tayo for more. Patunay yun na hindi nakapagsasatisfy neither ang pera, neither ang tao, neither ang ano pa mang bagay ng mundong ito. Hindi yon yung kayamanan at satisfaction na ino-offer sa atin ng Diyos. Sinasabi dito, it's about spiritual richness and satisfaction. Yun yung ino-offer ni Jesus. Pag sinabing spiritual richness, mayaman ka sa spiritual. Matatag yung faith mo kay God, may fruit si Holy Spirit sa buhay mo, may mga taong nabibless sa buhay mo. Ganun po yung kayamanang spiritual. 'Di ba? On fire ka kasi damang-dama mo yung presence ni God. Nararanasan mo yung kabutihan niya sa buhay mo, nakikita mo yung pagkilos niya hindi lang sa buhay mo kundi sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Yun yung kayamanang spiritual na gustong i-offer ni God. At yung sinasabing satisfaction, yun yung satisfaction na matatagpuan mo lamang sa presensya niya. 'Di ba? At yung satisfaction na yun, talagang nagtatagal. Hindi kagaya ng satisfaction na ini-offer ng mundo na panandalian lang. Pansinin mo, kahit na wala kang pera, nung makamundo ka pa, pag wala kang pera at walang laman yung bulsa mo, stress ka na. Lahat na gagawin mo, aligaga ka na, iisip ka ng mahihiraman, iisip ka kung paano kikita ng pera. Pero pansinin mo kapag may Diyos ka na, at Kristiyano ka na, ang satisfaction mo ay maramdaman yung presensya ng Diyos. Yung kahit walang laman yung tiyan mo, basta nagpupuri ka at ramdam mo yung presence ni Lord, okay lang. Yung kahit na may sakit ka, nahihirapan ka sa physical mong katawan, pero basta't nakakapagpuri ka at alam mong nasa will ka at presensya ng Diyos, okay lang. Diba? Yung kahit na hindi nasusunod yung gusto mo, yung mga plano mo sa buhay, pero basta alam mong nasa will ka at presensya ng Diyos, satisfied ka. Yung dati naiinggit ka sa iba, buti pa sila travel, buti pa sila may bagong cellphone, buti pa sila mayaman. Diba? Dati naiinggit ka sa ganun eh. Pero ngayon, kapag may Diyos ka na, at ramdam mo yung presence niya, sa isip mo yun lang yung pinakamahalaga. Okay lang, Lord, kahit hindi maganda yung cellphone ko. Okay lang, Lord, kahit hindi namin nakakain yung masarap na pagkain sa TikTok na napapanood namin. Di ba? Basta, nasa presensya mo ako. Yun yung satisfaction na hindi kayang palitan ng pera, ng tao, o ng anumang bagay ng mundo. Yan yung gustong i-offer ni God sa atin. Di ba? Mga satisfaction na hindi mananakaw. Pero, sinasabi nga dito, kahit na gusto yun i-offer ni God, merong enemy. Merong kaaway na ang purpose ay pigilan tayo na maranasan yung rich and satisfying life na pangako ng Diyos.
Kaya wag tayong magtaka, bakit ganun? Daming pagsubok. Parang every week na lang, pabigat ng pabigat at padami ng padami yung pagsubok na nararanasan ko. Ano ba to, Lord? Tandaan mo, masiyahan ka kapag nasusubok ka pa. Ibig sabihin, nakikita ni Satan na nagiging tapat ka at pinagmamalaki ka ng Diyos sa kaharian niya. Kung hindi ka nasusubok, matakot ka. Baka kasi wala ka na sa Panginoon. So, kampante na si Satanas, hindi ka na niya susubukin. Akin na to eh. Diba? Kaya nga kung may pagsubok, matuwa ka. Dahil ibig sabihin, nakikita ng dyablo na nagiging tapat ka sa Panginoon. Amen? At sabi dito, dahil may dyablo, pipilitin niyang nakawin, patayin, at sirain yung mga bagay na makakatulong para patuloy nating maranasan yung kabutihan ng Diyos. So ano po ba yun? Ano po ba yung ninanakaw ng dyablo? Una, di ba sabi dito, yung purpose ng magnanakaw, ng thief ni Satan, ay magnakaw. Ano po ba yung ninanakaw niya sa atin? So kailangan po mag-pay attention tayo dahil kailangan makita natin na ganito pala kumilos ang kaaway para alam mo kung paano ka dapat mag-respond. So sabi dito, ninanakaw ng kaaway ang ating peace, di ba? Satan is trying his best to steal our peace. Ginagawa niya lahat para nakawin ang ating kapayapaan. Sa paanong paraan? So sabi dito, God offering us peace by promising us na siya yung provider natin. Diba? God offer us peace because He give us assurance that He will be our comforter. Kapag tayo'y nanlulumo, nabibigatan, siya yung nagko-comfort sa atin. So sabi dito, binibigyan tayo ng peace ni God sa pamamagitan ng pangangako na He will be our healer. Pag may sakit tayo, siya ang Diyos na magpapagaling. Sabi dito, He will be our protector. He will be with us until the end. Yan yung mga pangako ng Diyos na nagbibigay kapayapaan sa ating puso. Pero paano naman ninanakaw ni Satan yung kapayapaan na to? Una, sabi, by removing our resources. Kapag tinatanggal yung mga source of income natin, dun minsan nawawala yung peace natin. Tama po ba? Diba? Kasi minsan yung kapanatagan natin yung meron tayong source of income. Parang sa mga nagtatrabaho, takot mawalan ng trabaho, kaya minsan i-compromise yung pag-church at yung time kay Lord. Kasi paano na yung pagkain namin? Paano yung pambayad ng mga bills? Paano yung ano? Kapag tinanggal ngayon ni Satan, kasi ganun si Satan eh. Kaya niyang tanggalin yung anything sa buhay natin. At kapag nandun yung peace, paano na tayo kapag tinanggal yun? Balisa na tayo. Wala na tayong kapanatagan. Hindi na tayo makafocus kay God. Diba? Sa ganung paraan kumikilos yung dyablo. Pero lagi mong tatandaan, promise ni God, diba? Siya yung magiging provider mo. Kaya yung provider mo ng tahanan nyo, hindi yung source of income mo. Diba? Part lang yan ng blessing ni God. Kung tanggalin man niya ng kaaway, kaya ng Diyos magbigay ulit. Basta't manatili ka sa presensya niya. Amen po ba? Basta't manatili ka sa presensya niya, itataguyod ka ng Diyos. Tingnan niyo yung buhay ni Ate Mayan. 2 buwan ba yun na wala siyang trabaho? Nung una, hindi rin siya makapag-resign kasi isip niya yung bill ko, yung ano ko. Pero nung nag-decide siya na mag-stand talaga ng faith, nung makuha niya yung confirmation kay God na tama na, stop na. Walang ano-ano, nag-resign siya. Diba? Asa na yung pag-iisip niya na, paano yung pambayad ng mga bayarin? Paano yung needs ko? Hindi na niya na yun inintindi. Dahil may confirmation kay God, sumunod siya. At sa 2 months na yun, 3 months yata, na wala siyang trabaho, mas marami pa siyang pera sa amin. Hindi namin alam kung saan nanggagaling yung ano niya. O biruin mo, 7 months daw. 7 months, wala siyang trabaho, imagine. Pero hindi yan sa amin ang hiram ng pamasahe. At nanlilibre pa lang mga youth. Hindi namin alam kung saan nanggaling pera niya. But God is faithful. When we say, He will provide for you, whether may trabaho ka o wala. Basta nasa presensya ka ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat nawawalan ng peace. Kung nawalan man tayo ng tindahan, ng negosyo, ng trabaho, it will never be a hindrance to God na magbigay pa rin ng blessing. Si Kuya Arnel, dati, nainis kami dyan nag-resign.
Sabi niya, mag-aano na lang ako ate. Mag-aano daw siya? Mag-sideline. Sabi ko, walang anong sahod yun. Walang constant na sahod. Diba? Pero alam mo, mas nahihiraman pa namin si Kuya Arnel. Samantalang sideline kami yung may regular na work. Pero siya, hindi mo man lang makita. Minsan manghihiram yan, pero napakadalang. Parang di rin nauubusan ng pera. Kasi when you follow the will of God, pag nasa presensya ka ng Diyos, hindi mo mararamdaman na pababayaan ka ng Diyos. So si Satan, aalisan ka ng resources, pero hindi ka dapat mangamba. Ganyan siya kumilos, pero paano ba kumilos ang iyong Diyos? Isipin mo din, di ba? Pangalawa, paano pa daw siya kumilos? By overwhelming us with so many debt and bills. Ay, totoo yan. Kahit ako minsan, no, nawawala yung peace ko pag naiisip ko, ito na naman yung bayarin, due date, wala pa rin pera. Lord, kahit sa budget pangkain, kulang na yung pagsahod mo pa lang, yung nanghihinayang kang bitawan kasi pag bitaw mo, ganun eh. Tapos wala na. Diba? Wala na agad. Tapos iisipin mo paano yung pangkain, paano yung bills, may mga magulang ka pang may sakit, di ba? Naggagamot, may mga unexpected na bayarin. So hindi maiiwasan na mai-stress tayo, nawawala yung peace, kakaisip. Pero sabi nga ng Diyos sa salita niya, may maidadagdag ba na minuto ng buhay mo yung pag-iisip mo sa problema mo? Wala, di ba? Kaya nga, bakit ka mai-stress? Bakit mo hahayaang tanggalin ni Satan yung peace sa puso mo dahil sa ang dami mong bayarin? When you know, you can kneel down. No? Pwede kang tumawag kay God. Father, nalulunod na ako sa dami ng bills. Tulungan mo po ako. Diba? Kasi mapagbigay si ating Daddy God eh. Kahit pa sabihin natin na walang-wala talaga at ang daming bayarin, kung iisipin mo, may stress ka talaga. Matatanggal yung peace. Gusto na Satan yan eh. Yung isipin mo yan, nang ma-stress ka, di ka na makapag-pray, nagkaka-doubt ka na, at nagkakaroon ka na ng unbelief sa puso mo kung kaya ka bang tulungan ng Diyos. But bilang Kristiyano, dapat alam mo na yung mga bayarin na yan, hanggat humihinga ka, mababayaran mo yan. There are times na nahihiya ko minsan sa mga nahihiraman ko na hindi ko kaagad maibalik. Hindi dahil sa ayaw kong magbayad, pero dahil walang-wala lang talaga. May mga times na hindi ako nakikipag-communicate kahit na due date na. Kasi sa isip ko, anong sasabihin ko? Wala naman akong masabi kasi wala pa rin akong pera. Pero ginagawan ko siya ng paraan. Pero minsan, nandun yung kabigatan, nawawalan ako ng peace. Kasi nga, nabe-burden ako na nagiging kabigatan ako ng ibang tao. Pero nandun yung pagpapaalala sa atin ni Lord na at the right time, lahat ng yan masusolusyonan. Magpatuloy ka lang. Amen? Magpatuloy ka lang. Kasi nga, hindi laging season of blessing eh. Kapag season of blessing, bumubuhos talaga yan. Pero kapag season ng waiting, mag-wait ka patiently. Kasi darating din at darating yung season of blessing. Amen po ba? Sabi nga, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Pero aakyat ka ulit pataas. Amen po ba? So, pangatlo, sabi, by leading us to sin. Yung kasalanan, ang pinakamalaking paraan ni Satan para tayo ay mawala ng peace. Pag nagkakasala ka, halimbawa, nagalit ka sa isang tao, nakapagsalita ka ng di maganda, kahit pa kasalanan nila, mapapansin mo, guilty ka. At hindi ka na mapanatag kasi alam mo, hindi will ni God yung nagawa mo eh. Hindi ikaw yung may kasalanan, pero kung alam mong nabuyo ka ng dyablo na magkasala, wala kang peace. Tama ba? Kaya nga, hindi maiiwasan talaga eh, na minsan mahuhulog tayo sa kasalanan. Kasi hindi tayo palaging in faith. Pero ano yung tamang respond? Pag alam mong nagkasala ka, magsarado ka sa kwarto, mag-worship ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi hanggat pinatatagal mo yung galit, hanggat pinatatagal mo yung sin, hindi ka lumalapit kay Lord, alam mo nang may problema sa heart mo, alam mo nang may problema sa mind mo, hindi ka pa nagsusurrender kay God, hindi ka pa humihingi ng tawad, mas lalo pa yang madadagdagan. Mas lalo pa yang sasamantalahin ni Satan.
May mga kabataan dito, pag may problema sa iba, damay din yung iba eh. Minsan di na lang mag-chat. Minsan hindi na lang mag-aano. Minsan mapapaisip pa, may nagawa ba akong kasalanan dito? Yung pala may pinagdadaanan lang. So wag naman tayong ganon. Kasi merong mga taong nagigrieve kapag nagiging ganon kayo, youth, ha? So baguhin natin yung ganong attitude na may problema sa bahay, may problema kayo sa ibang bagay, tapos pati yung mga leaders, nila-lock out nyo. Gawa yan ng kaaway. Kasi gusto ng kaaway, i-isolate kayo. I-isolate kayo para patuloy niya kayong mabuyo na magkasala. That is not the proper response. Alam mo may struggle ka sa family, alam mo may nagawa kang kasalanan, lalo kang lumapit sa leader para ipag-pray ka nila. Kasi sabi niya, the prayer of the righteous is heard by the Lord. Diba? Pinakikinggan niyo ni Lord at pinapatawad ka ng Diyos. Hinihil ka niya sa kasalanan kapag ka nananalangin yung mga leaders mo para sa'yo. Kaya nga, the more na nagkakasala ka, the more na dapat lumalapit ka sa Panginoon. Diba? Kasi minsan yung iba, nagkasala ng ayoko muna magsimba, di okay yung heart ko. Ano ka ba? Kaya nga, mas dapat kang magsimba kasi hindi ka okay. Wala namang nagpupunta sa ospital na walang sakit, tama ba? Meron bang taong pupunta ng ospital, i-confine mo nga ako? Wala naman akong sakit, pero gusto ko lang tumambay kasi aircon yung ospital. Meron bang ganon? Wala, di ba? So the more na may kasalanan, the more na may problema, the more dapat na mas lumalapit ka sa Panginoon. Amen? Kasi kung hindi ka lalapit sa Panginoon para humingi ng tulong, ang dyablo ang lalapit sa iyo para tulungan ka pang magkasala. Amen? So, by leading us to doubt and unbelief. So si Satan, gagamit siya ng mahihirap na situation para ikaw mag-doubt ka, Lord, tutulungan mo ba talaga ako? Alam niyo po, minsan, maagang sinend ni God yung answer sa prayer niyo, yung provision, pero nadidelay kasi dinidelay ni Satan. Para pong yung nangyari doon sa isa pong propeta, may hinihingi siya sa Panginoon. Earlier, binigay na ng Diyos. Hinatid yung isang anghel para dalhin doon sa propeta na yun, yung hinihingi niya mula sa Panginoon. Pero 21 days na na-delay na matanggap ng propeta yung hiningi niya sa Diyos, dahil sabi nga doon sa Bible, hinadlangan siya ng Prince of Persia. Ito ay isa sa mga Satan na humahadlang. So ibig sabihin, may prayer tayo, akala mo hindi tinutugon ng Diyos, pero ang totoo, tinugon niya nadidelay lang. Tapos nandun na yung doubt natin, di naman yata ako narinig ni Lord. Hindi naman yata niya ako tutulungan. Baka this time, kailangan ako yung gumawa ng paraan. Nagdududa na tayo kaagad. Diba? So gustong-gusto ni Satan yan. Pero sabi nga ng Diyos, kung nag-pray ka, kung humingi ka, maghintay ka. At patuloy ka lang manalangin. Dahil sabi niya, tutugon ang Diyos. Diba? Amen? Sabi nga, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, sabi sa Bible, walang aasahan ng taong urong-sulong sa pananampalataya. Kapag sinabi mo, Lord, pinagkakatiwala ko to sa iyo, pagkatiwala mo sa Diyos. Di ba? At huwag kang magdududa. Huwag kang magdududa kasi kahit kailan naman di ka binigo ng Diyos. Tama po ba ako? Naranasan niyo po bang pabayaan ng Diyos? Hindi, no? Sa tagal na natin dito, ilang taon na tayo, di ba, nandito pa rin kayo. Dahil nararanasan ninyo yung kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? So, So yun po yung ninanakaw niya, yung peace natin. At ano pa po? Ninanakaw ni Satan yung ating joy. Yung joy natin. Sisikapin ni Satan na nakawin. Sabi dito, God provide us satisfying joy in His presence, or when we feel His presence, but Satan's work will hindrance this to happen. Ano yung ginagawa niya para matanggal tayo sa presence ni God at hindi natin maranasan yung spiritual satisfaction sa presence ni God? Madalas, ninanakaw niya yung ating time. Diba? Yung time natin kay Lord. Kasi alam niya, yung satisfaction mararanasan mo pag na kay Lord ka. Kaya ang gagawin niya, bibigyan ka niya ng maling priorities. Pansinin ninyo, kung kailan Sunday at gawain ni Lord, minsan Sunday ka na nga lang pupunta, meron pang mga gagamitin yung dyablo para bigyan ka ng rason na hindi ka makapunta. Minsan, dami akong labahan eh.
Minsan may lakad kami eh. Kung kailan natapat ng Sunday, saka nandoon natapat yung lakad. You know that is the work of the enemy. Bakit po? Kasi alam niya, magiging malakas ka pag nasa presensya ka ng Diyos. Mahihirapan siya na tanggalin ka ng peace at ng kasiyahan. Ano pa po? Binibigyan ka niya ng wrong job or answered prayer. May hinihingi ka kay God. Tandaan ninyo, bago dumating yung galing kay Lord, darating muna yung galing kay Satan. Kaya, lagi kayong mag-isip sa unang answer na makikita ninyo. Kasi minsan, yung unang answer, temptation lang yan ng diablo. Mukhang galing kay Lord, pero doon nga papasok yung kahalagahan ng discerning. Kay Lord ba talaga to? Lagi niyo namang makikita yung yung sign, yung red flags pag hindi yan kay Lord. Lagi niyong tatandaan, pag unang answer ng prayer, tingnan niyo muna kung talagang kay Lord yun. Dahil madalas, sa enemy muna, bago darating yung galing kay Lord. Tatandaan niyo, kapag ang trabaho hindi galing kay Lord, anong nangyayari? Malaki nga yung sahod, pero kukunin nito yung Sunday. At minsan, sasabihin nyo, okay lang, ganun talaga pag nag-uumpisa eh. Susunod ka muna sa work, pero ipagpipray mo na lang. Pero you are already compromising, hindi mo na-realize. At kapag nagko-compromise ka na, ikaw na rin yung nahihirapan sa huli. Kasi the devil will try his best, kumagat ka na dun sa pain niya, pahihirapan ka na niya na magawa yung gusto mo. Pero ang mabuti lang kay Lord, kahit nagkamali ka ng discerning, tutulungan ka pa rin niya. Kaya nga kung minsan, tinanggap mo yung job, kahit na may red flags, pero gumagawa ng way si God dahil nagpe-pray ka para mabigyan ka ng Sunday. Pero there will always be struggle kasi hindi palaging available yung araw na yan. 'Di ba? Pero pag kay God yan, hindi yan babangga sa time mo sa Kanya. At hindi ka mababurden. 'Di ba? Hindi ka mababurden. O kaya, bibigyan ka ng mga maling tao. 'Di ba? Satan will take or steal your joy by giving you wrong people in your life. Kaya nga sabi, mag-iingat ka. Gamitin mo yung discerning mo bago mo paunlakan yung mga tao sa buhay mo. Kasi maaaring padala yan ng diablo para ilayo ka sa Panginoon at tanggalan ka ng peace. Pansinin mo na lang sa mga single dyan, nagpe-pray. Biglang may gagamitin yung diablo, ang ganda. Ang ganda, laging kasama eh. Ito yung lahat ng pero ang ano nga lang, red flag, hindi siya ganun kay Lord eh. O minsan nga, hindi siya talaga mananampalataya. Pero may mga taong nagko-compromise. At sabi, aakayin ko na lang. Pwede naman magbago to, Lord. 'Di ba? Ilalapit ko na lang sa'yo para siya'y magbago. Pero tandaan mo, pag maling tao yan, maling tao yan. Yung akala mong ikaw yung aakay, ikaw yung aakayin papalayo. At doon mo na mararanasan yung lungkot kasi wala ka na sa presensya ng Diyos. Maraming ganyan. Sobrang on fire na mag-serve. Si Satan matalino, ayaw niyang naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya yung minsan magpapadala ng tao, masisiyahan ka, mapifeed yung mga physical na desire mo, tas hindi mo na namamalayan, nawawala ka na pala sa Panginoon. Tapos, sa umpisa lang yung saya, pero pag later on, nandiyan na yung mga problema, marirealize mo, mamimiss mo yung mga panahon na napakasarap mong magpuri sa Diyos. Yung saya na nararamdaman mo na napapagod kang umiyak at lumuhod sa Panginoon. Parang si David nung nagkasala siya, nalayo siya sa Panginoon. Sakit na sakit yung puso niya na maalala kung paano siya umaawit sa Diyos. 'Di ba? Pero alam mo, kahit naman na mahulog ka sa patibong ng diablo, sumama ka sa maling tao, God will still redeem you. Diba? God will still rescue you. Yun yung masarap sa ating Panginoon eh. Every time na nagkakamali tayo, He will always find way para i-rescue tayo sa pagkakamaling yun. Amen? At sinabi ng Diyos, pag bumalik ka, magpakalalim ka na. Diba? At talagang ibigay mo na lahat sa Panginoon. Dito rin ako humahanga kay Kuya Arman. So, hindi naman nalingid sa kaalaman nyo na siya ay kasal, tama po ba? At nung kabataan niya, siya rin ay mapusok, pero Christian naman din yung napangasawa niya. Pero hindi rin natin alam kung maling tao ba yon o meron lang prosesong ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Pero aminado siya na meron siyang naging pagkukulang.
Pero tingnan niyo po ngayon, dahil na-learn niya yung lesson, sobra siyang on fire to serve the Lord. Imagine, dito siya natutulog. At nakakatuwa sa kanya kahit wala namang bayad. Pag sinabi mo, kuya, halimbawa si Thea, kuya, meron akong video, ganito. Sa church merong ganito. Kahit walang tulog yan. Aligagayang, kala mo may bayad siya doon. Pero para sa Panginoon, ginagawa niya yun. Palakpakan nga po natin ng Diyos. There is true satisfying joy kapag nasa presensya ka ng Diyos. Pero hinahaglangan niya ng kaya discern. Ito bang tao na to na dumarating sa akin? Magiging hindrance ba to? O ito ay padala ng Diyos? So, examinin natin. So, pangatlo, wrong mindset. Si Satan, tinitake away niya yung joy mo sa pagbibigay ng wrong mindset, makamundong mindset at perspective. Kristyano ka na, pero si Satan, minsan, lolokohin ka sa moral na mindset na makamundo. Kaya nga sabi, para hindi ka ma-deceive ng mga moral mindset ng mundong to, ng mga maling mindset, kailangan ibase mo lahat sa kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Kasi minsan tayo nakabase, bakit yung tao na to? Ito naman yung ginawa niya, bakit ganito naman yung nangyari? Bakit sabi naman ng tao na to na successful, ganito? Tandaan mo, hindi yung sinasabi ng tao ang gagawin mong basihan kung paano ka mag-iisip at kikilos sa buhay mo. Dahil madalas, yung mga tao na yan, minsan Kristyano ka na, mas gusto mo pang magpapayo sa hindi Christian. Anong payo ang ibibigay niyan sa'yo? Makamundong payo, di ba? Kaya minsan nalilihis ka kasi yun yung mas pinaniniwalaan mo. Instead, you use the Word of God to guide you ng tamang mindset. Di ba? So ano pa po? Lastly, hindi, yun na pala yung last. So sabi dito, Satan will use our earthly needs and desires to deceive us, entrap us in his evil plans para mapigilan niya tayong maranasan yung rich and satisfying life na pinapangako ng Diyos. Tapos, siya rin daw ay pumapatay, hindi lang siya magnanakaw. Ano pinapatay niya? Bibilisan ko na lang po. Ano yung pinapatay niya? Yung intimacy natin with God. Ano ba ibig sabihin ng intimacy? Yung intimacy, yung masigabong kagustuhan na mas maranasan mo ang Diyos. So dito, yung under ng intimacy, yung masigabong desire mo to serve God. Papatayin niya ni Satan. Ano pa? Yung willingness mo to know more of God. Ano yun? Yung pagbabasa ng Word of God. Yung pagdalo sa mga gawain. No? Bibigyan ka niya ng mga reason para mamatay yung desire na yan. Mamaya, itatakal ko ano yung mga ginagamit niyang reason. Sabi dito, our desire to be more like Jesus, pinapatay din niya ni Satan. Yung kagustuhan natin na maging katulad ni Kristo. Sa paanong paraan? Sabi dito, pinapatay ni Satan yung intimacy mo kay God sa pamamagitan minsan ng pagsisend sa'yo sa ibang lugar malayo sa kung saan ka tinawag ng Diyos. Marami dito na nag-umpisa na maging on fire kay God, tapos may biglang opportunity na dumating sa ibang lugar. 'Di ba? At dahil walang discerning yung tao, iniisip niya, ay, blessing to ni God kasi meron dong libreng bahay, may magandang trabaho, pero hindi niya naisip, kaso wala doon si Lord eh. 'Di ba? Ako lagi ko pong sinasabi, kung wala doon yung presence mo, God, kahit malaki pa yung sahod, kahit may libreng bahay, kahit mas maayos ang buhay doon, mas pipiliin kong manatili kung nasan ka. Amen? Dapat ganun tayo. Kasi ganun kumilos si Satan. Bibigyan ka niya ng opportunity sa ibang lugar kasi alam niya, mas titibay ka sa lugar kung nasan ka ngayon. Una, dahil may mga strong support system ka, mga sister in Christ, di ba? Pangalawa, dito ka gagamitin kasi ni Lord. Ayaw ni Satan yan. Dahil ang isang kaluluwa, kayang mag-save ng 1,000 people. Di ba? Marami. Syempre, si Satan kawawa naman. Mauubusan ng tao dyan sa hell. Kaya lahat gagawin niya para mailihis ka. Pero bilang Kristyano, kailangan maging matalino ka. Hindi porket may blessing sa lugar na yon, hindi porket may good opportunity sa lugar na yon, hindi porket mas maginhawa yung buhay sa lugar na yon, blessing na yon ng Panginoon.
Hindi lahat ng mukhang maganda galing sa Diyos. Si Satan, napakagandang anghel, pero sa impyerno siya. Di ba? Kaya nga, mag-discern tayo. Kapag ka mayroong opportunity sa ibang lugar, isipin mo, Lord, sa'yo ba to? Ipag-pray mo kasi i-confirm at i-confirm yan. Tandaan mo, pag yan ay galing kay Lord, may peace ka sa puso mo at kino-confirm niya yan ng kanyang salita. Amen? Pangalawa, Satan will supply you resources. He will make your life so comfortable to point you that you no longer need relationship with God. So nakakatakot palang maging komportable yung buhay, no? Yung meron ka na ng lahat at wala ka ng kailangan sa buhay. Nagiging komportable ka kasi walang mga pagsubok, nakakatakot pala yun. Kasi gawa pala yun ng kaaway. Kapag ka masyadong komportable yung sitwasyon mo, minsan pala gawa yun ng dyablo. Kaya nga kapag may struggle, pasalamat ka, nasa presence ka pa ni God. Kung may mga pagsubok, nasa will ka pa ni Lord. Diba? Number 3, business. Ito ang madalas na ginagamit ni Satan para patayin yung intimacy mo kay God. Sabi dito una, sometimes he uses Netflix. Alam niyo po ba, naniniwala ako na yung platform na yan, hindi naman yan galing lang sa kaaway eh. The way you use it, yun yung nakakatakot. You can use it for good, pero kapag nagagamit na yon, na maalis na yung attention mo kay God, hindi na yon sa Panginoon. Nakakatakot na yon. Pansinin niyo po, yung mga nanonood ng series sa Netflix, wala nang nagagawa sa bahay kasi laging gustong tapusin. Yung series, hindi na makatayo. Alam niyo yon, sa church, yung 3 hours na iinip na. Pero pag sa Netflix, kahit buong maghapon at kahit na mapuyat pa, ay, walang time yan. Di ba? So, be very careful. Hindi masamang manood ng movies, pero ang masama, yan na yung nagiging buhay mo. Diyan na napupunta lahat ng time mo. Hindi ka na makapag-pray. Pag-pray, tinatamad ka, magbasa ka lang ng 30 minutes na Word of God, na naiinip ka na, pero pag sa Netflix, di ba? Ang haba ng time. So, tingnan po natin gawa ng kaawayan. Minsan, oras ng bonding magkakaibigan o ng family. Ikaw, ina-isolate mo yung sarili mo kasi may pinapanood ka na series. Kaya tuloy, imbis na makabanding mo yung pamilya mo, hindi mo na makabanding. Minsan na nga lang kayo magbanding, wala ka pang time kasi yung mukha mo, yung mata mo, nandun sa Netflix. Amen? So, be very careful. Ano pa po? Games. Ayan. So, pinakamalaking ginagamit ni Satan para tayo ay patayin yung intimacy natin kay God, yung ML. ML at iba pang klase ng games. May mga mahilig mag-ML, kahit na maliit na sa church o sa gawain, okay lang kasi hindi pa tapos tong game ko na to. Di ba? Hindi pa tapos tong game ko na to. Pagdating ng umaga, puyat na puyat sa church. Kasi walang active mind dahil sa napuyat sa kakalaro ng ML. Di ba? At ano pang nangyayari? Nagiging mainitin ngayon ng ulo. Di ba? So kapag mainitin na yung ulo dahil puyat at natatalo sa laro, nagkakasala na kay Lord. Ngayon, diyan na yung di na magpipray, di na magsisimba, distracted ka na. Kasi alam niyo po, kahit yung sound lang ng ML, may power si Satan na manipulahin yung iyong isipan. Pansinin niyo po, habang naririnig niyo yung sound ng ML, parang lalo kang nagiging lalo kang napuposes. Di ba? Napuposes ka lalo na imbis yung time mo maging productive. Minsan mapapansin mo, hapon na pala, wala kang nagawa. Di ba? Kaya, be very careful. So, lastly po, what the enemy destroy? He destroy your relationship with people that affect your relationship with God. Ano naman yung sinisira ni Satan? Kasi sabi, di ba, ninanakaw niya yung peace natin, ninanakaw niya yung joy natin, pinapatay niya yung intimacy natin sa Panginoon, at naninira din siya. Ano yung sinisira niya? Para hindi natin maranasan yung presence ni God, yung satisfaction and richness sa presence ni God. Una, sinisira niya yung relationship mo with God, of course. Diba? Dahil nga dito sa mga bagay na ginagawa niya.
So, nandyan yung nagagalit ka, magsiseparate ka, mag-isolate ka kay God. Pangalawang, sinisira niya yung family. Pansinin ninyo, kapag nag-aaway-away kayo sa family, nahirapan din kayong makapokus kay God eh. Tama? At tandaan nyo, pagka ang isang pamilya nag-aaway-away sa tahanan, mahihirapan silang maranasan yung satisfaction and richness na pinapangako ng Diyos. Bakit? Kasi sa bahay na may violence, na may nagsisigawan, may nag-aaway, walang pagmamahalan, present yung presensya ni Satanas. Wala yung presence ni Lord. Kaya nga dapat, iwasan natin yan. 'Di ba? Yan ay nagiging door sa enemy na lalo pa kayong bigyan ng kabigatan. Yung mga pag-aaway at di pagkakaunawaan. So, sabi pa dito, dinidestroy din niya yung relationship mo sa yung mga leaders sa church or church mates or church members. Mapapansin mo, minsan, merong nasabi si leader, no? Na-offend ka. Minsan, ayoko na nga magsimba. Napaka-judgmental naman ng leader ko. O kaya, ayoko na nga magsimba yung katabi ko. Nabubisit ako pag nakikita ko. Wala nang ginawa kundi mag-chismis na lang eh. Wala nang ginawa kundi mag-chismis. So, ngayon, hindi na magsisimba kasi naiinis sa taong katabi o sa ka-churchmate. Alam niyo po, gawa yan ng kaaway. Gagamitin niya yung tao para may disappoint ka, para di ko magsimba. At mawala ka sa presence ni God. At anong sino yung talo pagka ganon? Sila ba o ikaw? Ikaw. Kasi hindi naman sila yun eh. Hindi naman sila mismo yun. Si Satan ginamit lang sila para talagang matisod ka. Pero dapat, lagi mong tatandaan, wala ka sa church na to dahil sa tao. Wala ka sa church na to dahil sa leaders. Because believe me or not, kahit yung leader mo, someday, madidisappoint ka niyan. Hindi yan perfecto eh. Lalo na yung churchmate mo na hindi pa ganun kalalim kay God. Di ba? Kaya kung dahil sa tao, kaya ka lang namomotivate na magpunta sa church, baguhin mo na yan. Kasi madali yan matatalo ng kaaway. Madali kang matatalo ng kaaway. So, saan pa po? Sa marriage. Gusto ni Satan na sinisira yung marriage. Galit si Satan sa marriage. Sa mag-asawa, ayaw niya yun. Kasi marriage represent the love of God to His people. Ayaw niya. Sinisira niya. Pansinin mo, kapag ang mag-asawa, sira yung marriage nila, hindi makapag-focus yan sa Panginoon eh. At madalas, burden, bigat na bigat. Diba? Kasi ganyan kumilos yung dyablo. Pero kahit anong mangyari, though may struggle sa marriage mo, hanggat kaya mong ilaban mo yan. Dahil kapag nananatili ka sa Diyos, at nakikita niyang nagiging tapat ka sa Kanya, kapag ginuuna mo yung paglilingkod kaysa sa sarili mong damdamin, soon, bibigyan ka niya ng katagumpayan sa bagay na yan. Because God is the God of victory. Hindi mo magagawang kontrolin yung sitwasyon. Wala kang magagawa kahit bigay mo pa lahat. Diyos lang ang may kakayanan. Kaya nga ang dapat gawin, maglingkod ka lang at maging tapat. Amen? Kasi kung will talaga yan ni Lord, bless yan ni Lord, then it will happen. Aayusin yan ni Lord. Pero may mga pagkakataon talaga na may times na hindi na talaga yun will ni Lord. Pero kung hindi na yan will ni Lord, mag-focus ka na lang sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung will ka pa rin niyang bigyan, magbibigay yan ng tamang tao sa iyo. Pero dapat unahin muna si Lord. So lastly na lang po. Ba yan? Lipat ng lipat? So, be active. Sabi dito, to receive the promised richness and satisfying life with Jesus, we need to be intentional. Hindi yun pwede na si Jesus lang yung gumagawa. Dapat intentional ka, gugustuhin mo na makamtan satisfaction na nagmumula sa Panginoon. Kaya kapag nag-o-offer yung mundo ng makamundong satisfaction, i-reject nyo na kahit gano'n yan kaganda. Lalo na kung tatanggalin yan yung satisfaction sa presensya ni Lord. Amen po ba? Pwede po ba yon? Wala naman tayong lugi. Kahit gano'n kaganda yung bibitawan nating makamundong offer, mas maganda yung offer ni God. Dahil sa Kanya galing lahat ng bubuting bagay. Kaya sabi dito, watch and pray that you may not enter into temptation, because the spirit is indeed willing, but the flesh is weak. So, napakahalaga ng pananalangin. At pagmamasid kung ang nangyayari ba sa sitwasyon mo ay gawa ng dyablo o gawa ng
kaaway. Hindi na tayo pwedeng magpabanjing-banjing Christians. Konti na lang yung panahon ni Satan. Mas magiging agresibo siya. Kaya nga makikita ninyo, bakit parang ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon? Ba't parang sa pinansyal sobrang dikdik na dikdik at pigang-piga ngayon? Bakit ang dami ng mga pagsubok ngayon? Because wala nang time si Satan. At sobrang tindi ng pagkilos niya. Kaya nga dapat ikaw, kung pinagpaplanuhan ka ng dyablo, nagpaplano ka rin para sa kaluluwa mo. Di ba? Malapit nang dumating ang Diyos, ready na ba yung pamilya mo? Baka yung anak mo papunta pa rin sa hell. Baka yung magulang mo naglalakad pa rin patungo sa kapahamakan. Anong ginagawa mo? Kung ikaw na nakakakilala sa Diyos, hindi ka pa nagiging tapat, hindi ka pa nananatili, urong-sulong pa yung pananampalataya mo, paano mo matutulungan yung mga mahal mo sa buhay makakilala si Lord? Pag nandito na si Lord, huli na. Maaatim nyo ba sasabihin sa inyo ng anak nyo o nung asawa nyo o nung mahal nyo sa buhay, kilala mo yung Diyos, alam mong papunta ako sa kapahamakan. Bakit nakontento ka lang na ikaw yung ligtas? Bakit hindi mo ko tinulungan? Maaatim nyo po ba yun? Habang ikaw masaya sa langit, nakikita nyo sila nasusunog. May pagkakataon pa kayo ngayon. May magagawa pa kayo sa buhay nila. Alam nyo kung sino-sino yung mga tao na yun. Kung ngayon pa lang, hindi kayo nagiging tapat sa Diyos, paano nyo sila maaakay sa Panginoon? Kaya simulan nyo ngayon ang pagiging tapat sa Diyos. Para maranasan nyo yung kanyang pangakong satisfaction. Kapag satisfied ka kay God, walang magagawa ang dyablo na kahit ano para alisin ka sa presensya ng Diyos. Amen? May kagutuman man, may kahirapan man, may karamdaman man, kapag nasa presensya ka ni Lord, okay lang. Amen po ba? Okay lang. Kasi may Lord ka eh. Masaya ka pa rin. Di ba? Kasi hindi na yung mga makamundong bagay kasiyahan mo eh. Dati pera kasiyahan mo, dati pag-inom kasiyahan mo, dati yung satisfaction mo, yung nabibili mo yung mga pagkain na gusto mo, mga damit na gusto mo, pero ngayon hindi na yan ang buhay mo. Hindi ka na yung dating ikaw na makamundo. Hindi na yan dapat ang nagpapasaya sa'yo. Ang kasiyahan mo na ay mapaglingkuran, mapasalamatan, mapapurihan, at manatili sa presensya ng Diyos na hindi ka iniwan. Amen? So, yun lamang po. Siya sabi dito, church, sabi dito sa Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood. Diba? Hindi physical ang kalaban natin eh. Hindi natin yung pwedeng labanan ng physical na lakas. Kailangan spiritual. Kaya nga dapat palakasin ninyo ang inyong spiritual. Kapag may gawain, huwag niyong absinan. Palakpakan nga po natin yung mga katatayan kahapon. No? Alam ko, may mga kanya-kanyang ka-stressan yan dahil walang pagpipili. Baka nga wala pa silang pagkain nun. Baka nga namumroblema pa sila kung ano yung panggastos ngayong Sunday. Pero nandun sila kahapon naggagawain. Inuna nila yung time sa Panginoon. And nalulugod po ang Diyos. And blessing will come. Tandaan niyo po yan. Basta't inuna niyo si Lord, merong blessing. Amen? Sabi dito, flesh and blood, hindi yan ang kalaban natin. Palakasin mo ang spiritual mo. Sabi dito, we are fighting against the ruler and authorities of the unseen world, against the mighty power of darkness. Yung mga Satan na yan, malakas yan. Matalino, nagpaplano. Pero tandaan natin, greater is He that is within you than he that is in the world. Na yung dyablo. Amen? Mas malakas yan kung pinangangalagaan mo. Di ba? So, sa ano na lang po, conclusion natin, we must learn how to discern the work of Satan from the work of God. Huwag po tayong padalos-dalos, grab lang ng grab ng opportunity. Tapos later na tayo magsisisi. Discern. Pakiramdaman mo. Yung may spirit ka na ni God eh. Kahit yung tao, malalaman mo kung kay Kristo yan or hindi eh. Mararamdaman ng spirit mo kung yung spirit na yan kay God. Magiging familiar. Parang kilala mo, ang gaan ng loob mo. Pero pag hindi yan sa Panginoon at may hindi yan magandang dala sa buhay mo, mararamdaman mo yung spirit niya mabigat. Diba? You have the power to discern. Sabi nila, gift yun. Pero pwede yun makamtan nating lahat. You need to ask God. Lord, bigyan mo ako ng power to discern kung ano yung will mo sa hindi mo will. At give me strength to decide to choose your will sa mga panahon na parang mas masarap piliin yung galing sa mundo. Amen?
So, pray and act according to your faith. Ngayon, Kristiyano na tayo, we should live by faith and no longer by sight. Huwag nang base sa nakikita ng ating mata. Huwag nang base sa damdamin. Huwag nang base sa sitwasyon. Base sa pananampalataya mo palagi sa ating Panginoon. So let us start. Let us rise. Let us rise and let us pray. Let us rise and let us pray. Sige po, tayo po tumayo at tayo po ay mananalangin. So, sama-sama nating hihingin yung discernment sa Panginoon. Na hindi na tayo maluloko ng kaaway. Na hindi na tayo mahuhulog sa patibong niya. Para patuloy nating maranasan yung spiritual satisfaction na nagmumula sa Panginoon. Amen? So, sige, tayo po ay mananalangin na. So, sabay-sabay nga po natin i-declare yung salita na ito. Anuhan niyo po ako, sundan niyo po ako kapag sinabi ko ito. At sabihin ninyo ito ng may pananampalataya at may matinding pagtitiwala sa Diyos. Okay po? Hindi na ako maloloko pang muli ng dyablo. Hindi na ako mahuhulog sa kanyang mga patibong. This time, magiging mas matalino na ako. I will live by faith and no longer by sight. God, ang nais ko yung satisfaction na nagmumula sa iyo. Hindi na ang mundong to ang magbibigay ng satisfaction ko. Ikaw na lang ang magiging kagalakan at kapanatagan ko. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa mensahe mo, God, na nagtuturo sa amin, Panginoon, kung paano bang mag-respond sa lahat ng atake ng kaaway. Maraming salamat dahil patuloy mo kaming ginagabayan sa pamamagitan ng iyong mga salita upang patuloy kaming makalakad ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po ang aking mga kapatiran, Lord, na maging mapagpasensya sa paglakad sa makipot na daan. Dahil pangako mo, Lord, na nahihirapan man kami ngayon, panandalian lang yung hirap na yan. At yung hirap na yun ay hindi maikukumpara sa napakagandang hinanda mo balang araw, Panginoon. At balang araw, kapag nariyan na kami sa piling mo, God, lilungunin na lamang namin lahat at kami magpapasalamat na pinadaan mo kami sa makipot at mabatong daan na yun. Kami magpapasalamat dahil hinayaan mo kaming masubok. Kami magpapasalamat dahil ginamit mo yung lahat ng pagsubok para mag-work sa ikakabuti naming lahat. Lord, alisin mo yung cloud sa aming mga isipan na nagiging hadlang na maunawaan namin yung purpose ng lahat ng ginagawa mo, God. Tulungan mo po ang aking mga kapatiran, Lord, na mapanghawakan ng mga pangako mo dahil ikaw ay tapat sa lahat ng iyong mga pangako. Hindi ka katulad ng tao na mahilig mangako kundi na laging napapako, Panginoon. Hindi ka katulad ng tao na nagdi-disappoint, God. Wala kang dinidisappoint na tao nagtitiwala sa iyo, Lord. This time, tulungan mo ang mamamayan mo na maging matalino na i-discern kung ano yung gawa mo at ang gawa ng dyablo. Bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon, na piliin yung will mo over sa mga offer ng mundong to na pansamantala lamang, Panginoon. Tulungan mo silang makapamuhay ng may kabanalan, may katapatan at may pagsunod sa iyo, Panginoon. Sapagkat kaunti na lang ang panahon, God, ikaw ay babalik. Ayaw naming masayang ang lahat ng aming nasimulan na kasama ka, Lord. Huwag mong hayaan na manalo ang kaaway, na mailayo kami sa presensya mo at madama namin lahat ng satisfaction at kayamanan na pangako mo, God. Maraming salamat, Lord, dahil kahit man hayaan mo kami na dumaan sa napakaraming mga pagsubok at temptation, God, lagi kang nandyan para kami samahan, para kami palakasin, para kami saklolohan sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga, Lord, whether kami man ay nasusubok,
Whether kami man ay nalulunod sa dami ng bayarin, whether kami man ay may mga kakapusan, karamdaman at kanya-kanyang struggle sa buhay, God, hindi na dyan kami titingin, Lord. Titingnan namin ang mga pangako mo. Dahil alam ko, God, sabi mo, sasamahan mo kami hanggang sa huli. Lord, palakasin mo ang pananampalataya ng bawat narito. Patuloy mo silang gamiting asin at liwanag ng mundong ito. Huwag mong hayaang magtagumpay ang dyablo na tanggalin yung satisfaction at richness sa buhay nila, Panginoon. Bagkus, tulungan mo kaming lahat na patuloy iyon na maranasan. Maraming salamat po sa lahat ng nangangamba ngayon, sa lahat ng may mga kabigatan, sa lahat ng mga suliran kapatid nangungusap sa iyo ngayon ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Nakikita niya yung pangangailangan mo. Nakikita niya, naririnig niya ang mga panalangin mo. At huwag kang mangamba dahil ang iyong Ama ay hindi ka pababayaan. Mahal ka niya at ibibigay niya ang lahat para matulungan ka na magtagumpay. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy kang manguna sa buhay ng bawat isa. We give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen.